Hello, magandang araw po sa inyo. Good evening everyone and welcome po dito sa ating programa and this is Solution with me and my name is Laverne Dupont. Maraming salamat po dahil muli po tayo ay magsasama-sama ngayong gabi ito para pag-usapan natin ang buhay-buhay at makita natin kung gaano po kabuti ang Diyos sa ating mga buhay at pamumuhay. Bagaman, samot-sari po ang kinakaharap natin, especially tayong mga Pilipino dahil kailan lamang po ay naranasan natin at patuloy po nating mararanasan sa mga darating na panahon ang pagtaas ng produktong petrolyo. Pero sa kabila po nito ay iniimbitahan ko kayo nang sa gayon, kung medyo meron kayong kalungkutan, ay mapawi po ito ng nananaganang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos. Of course, ito lamang po yan sa inyong programang Solution with Laverne Dukot kung saan ay naghatid sa inyo ng tugon sa ating bawat tanong. And tonight, meron tayong bagong tanong na bibigyan ko ng tugon sa atin mismo ng salita ng Panginoon. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, ay gusto ko munang batiin po ang ating mga kaibigan sa buong Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Luzon, Visayas, and Mindanao, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat dahil tayo po ay sumasa inyo every Tuesday night at 7:30. Bagaman yung iba po ay late, pero salamat po. Sumusunod po sila at sumusubaybay pa rin sa pamagitan ng ating mga replays na tayo po ay napapanood din sa ating YouTube channel. At salamat din po sa mga sumusubaybay via our TikTok account at tayo rin po ay napapakinggan sa ating podcast via Spotify and Apple Podcast. So maraming salamat and good evening po sa lahat. Ganyan din po, binabati natin lahat ng mga kababayan natin, mga kaklase natin na sumusubaybay sa atin sa lahat ng panig ng daigdig. Salamat po sa inyong pagkasama sa amin. At meron po tayong ilang mga kaklase at mga kaibigan na kahit ating gabi ay o kaya talaga namang is oras ng gabi ay sinasamahan tayo dahil iba-iba po yung ating time zone, pero salamat sa Panginoon dahil hindi po naging hadlang ang oras para tayo po ay mag-aral at pagsaluhan natin ang nananaganang biyaya ng Panginoon. And of course, gusto ko muna pong batiin ng advance happy birthday yung aking favorite son. Nag-iisa lang siya. Ang ating pong technical director, happy birthday kay Kuya Aves on Sunday. Hindi, bali Saturday pala. Tama ba? Ang 14 ay Saturday, ano? Tama, 10 ngayon eh. So happy birthday Kuya Aves. At dalangin ko para sa iyo, ang dalangin namin ay mula sa 3 John chapter 1 verse 2. At yun din po, binabati natin happy birthday. Belated happy birthday si Sister Dolores Santa Ana noong nakaraang March 5. Kahapon naman nag-birthday si Sister Ellen Lucito. And of course, happy birthday din kay Ate Nika Encarnacion. At ganyan din po, sa kabila po ng kanyang nakalipas sa kaarawan, gusto po naming makiramay din dahil nabalitaan namin kanina or kahapon yata ay sumakabilang buhay na o pumisa na sa Panginoon ng kanyang minamahal na lola. So Ate Nika, sa ngalan po ng aming buong pamilya and of course ng buong church, Solution Grace Church, kami po ay nagpapaabot ng pakikiramay po sa inyong pamilya. At maraming salamat po sa inyong buhay dahil alam kong ginamit si Ate Nika para sa kanyang lola. At nagkaroon po ng pagkakataon na tanggapin ng kanyang lola ang Panginoon. Salamat sa buhay ni Ate Nika. So mula po sa amin, family, and of course sa ating pamilya sa church, sa Solution Grace Church, ipinapaabot po namin ang pakikiramay kay Ate Nika Encarnacion sa pagpanaw po o pagpisa ng kanyang lola sa ating Panginoong Jesucristo. So ngayon pong gabi ay maganda po ating mga pag-uusapan dahil ito po ay sadyang napapanahon at gusto ko lamang pong batiin muna ang ilan po sa mga nanonood sa atin. Maraming salamat, sabi ni Brother Joel, watching from, akala ko LA eh. La Union pala. Brother Joel, maraming salamat po for joining us tonight even though kayo po ay nasa La Union. Ay kasama natin ngayong gabi. Of course, kasama rin natin mula sa Cavite, sa Ate Maisa Lapus. Blessed Tuesday evening din po sa inyo. And salamat kay Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Good evening po sa inyo. At nagtag pa po siya ng kanyang mga minamahal sa buhay. Of course, isang invitation po kung kayo ay napapagpala sa ating mga tinatalakay at pinapaniwalaan naman po at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan,
please share po yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan, kakilala, at syempre pa sa inyong mga kapamilya. So maraming salamat po. Ngayon pa lang, sabay-sabay na po natin i-share yung broadcast nang sa gayon ay mas marami po pong tao ang maabot na ating programa. And of course, binabati natin at pupuri ng Panginoon sa buhay nila. Ate Amiel and Ate Nenet, sila po ay matagumpay na nakalipad. Si Ate Mel mula sa Pilipinas, sila ngayon ay nasa Italy. And of course, si Ate Nenet mula sa Dubai. Praise God, siya po ay maingat na dinala ng Panginoon sa Italy at sila po ay nagbabakasyon. So enjoy your vacation mga kapatid. And si Sister Odette Rakid Soriano, maraming salamat po for joining us tonight. Nandito rin kasama natin, of course, every Tuesday night mula sa Hong Kong, si Sister Norma Vitales. Thank you, Sister Norma, for joining us tonight. Nandyan din, binabati natin. Salamat kay... dito pala. Sino ba ito? Si Brother Ricky Losito. Surely blessed mga kapatid. Yan. Salamat po. And alam niyo, ang ganda ng pag-uusapan natin ngayon, Brother Ricky. Please share po ito sa ating mga kapatid sa Taytay. Napapanahon. Wala sa mga pinag-usapan natin last Sunday. Sadyang napapanahon po ito. And of course, si Sister Maylene Petalino Magadia. Maraming salamat po for the opportunity na kami po ay ipanalangin si Brother Jerome at kami po sobrang namamangha sa Diyos. Ang tindi ng recovery ni Brother Jerome, umaga inoperahan nung pagdating namin ng alas 6 yata kami naroon sa Perpetual kagabi. Ang lakas-lakas niya, parang hindi po siya inoperahan. And I personally we believe kami mag-asawa. At kami po yung namangha. Ito po ay biyaya talaga ng Panginoon. So Brother Jerome Petalino, ikaw ay pinagaling na ng Panginoon. Amen and amen. Salamat Sister Maylene, at kami po ay nagkaroon po ng pagkakataon na madalaw si Brother Jerome. And of course, na-meet din po namin ang kanyang may bahay kagabi. Hello, magandang gabi po sa inyo. At Sister Emmy Herrera Kapunitan, magandang gabi rin po sa inyo. At nandyan din, of course, si Brother John Paul Songsong. Magandang gabi mga kapatid. Kumusta na bro? At I pray na ikaw ay patuloy na ginagamit ng Panginoon sa ating gobyerno. So salamat sa buhay mo bro. At si Ate Irene Dalida, maraming salamat for joining us tonight. At alam kong nanonood din si Brother Bob. Alam kong pinagaling na siya ng Panginoon. Thank you sa Panginoon sa buhay ninyo. And I pray na alam kong ikaw ay namamangha sa kabutihan ng Diyos sa buhay ninyong mag-asawa. Amen and amen. And binabati rin natin si Nanay Bruce Katakutan. Magandang gabi po sa inyo, Nanay. Kumusta po kayo? At binabati rin natin bumati sa'yo. Obviously, si Tita Maylene. Happy birthday. And of course, binabati natin si Kuya Makoy Alcantara and Ate Jackie. Ate Jackie, kumusta na? Parang kailan tayong di nagkita, no? Miss na namin kayo. Yun. Out po si Jackie. Nasaan si Ate Jackie? Kuya Makoy. Nasaan kaya siya? Of course, salamat din sa mga kapatid natin na meron ako nakikita mga bagong pangalan eh. So salamat po for joining us tonight. Sister Sally Geronimo Rayo, bagaman siya po ay solo. Actually, hindi solo. May kasama si Sister Sally. Hello din kay Rocky. Ang kanilang alaga. So maraming salamat for joining us tonight, Sister Sally. And binabati rin natin at maraming salamat sila Kuya Arnel Flores. Salamat po. Kayo ay nagpapagamit sa ating music ministry. Nakasama natin siya ng Sunday sa ating worship service. And binabati rin natin ilan pa sa mga kaibigan natin. Excited lang akong bumati talaga dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. Sadyang napapanahon. So please, pakishare po yung ating broadcast dahil ito po ay sadyang magbibigay sa atin ng kalayaan mula po sa mga samot-saring mga paniniwala na iba po sa atin. Nakakalungkot. Sana po ang dalahin ko ay gamitin ng Diyos sa ating broadcast tonight. And I believe na ginagamit po ito ng Panginoon. Of course, si Brother Jerome Petalino nanonood ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Kayo po ba ay nasa ospital pa rin? Ako'y talagang nagugulat sa kabutihan ng Diyos sa buhay niyo, Brother Jerome. At alam kong kayo po ay mas maganda na yung kalagayan. Ikaw ng Panginoon pag tayo po ay dumaranas sa mga pagsubok, pero pag tayo po ay nakaalpas na doon at mararanasan natin yung 120% na
redemption. Amen. And I say amen to that. Good evening, Pastor Laverne, sabi ni Brother Redemptor David. Magandang gabi po sa inyo, sa mga kapatiran natin sa Angeles. And miss na po namin kayo. Hello kay Pastor Chan. Kumusta na, Brother Redemptor? At kay Ate Ja at sa mga bata, mga dalaga na, yung inyong mga kiddos, and sa aking inaanak, good evening din sa inyo. And of course, salamat sa buong pamilya nila. Sila po ay, itong si Brother Redemptor at si Ate John nagtataglay ng dalawang magagandang mga dalagita. And of course, blessed evening din po kay Brother Fidel. Salamat po at kay Ate Chi na alam kong nanonood ngayon via TikTok ba si Ate Chi? TikTok, ayan. And sabi ni Brother Bricky, yes po, Pastor, na-share ko na po. Salamat. Kayo po ba ay pagkakasama, Brother Ricky, ng buong tropa? Nandyan ba kayo sa lugar nila Ate Nika? So please, we pray for them, sa pamilya, for sila Kuya Jason. Kayo po ikasama sa aming panalangin. And ang ganda po natin pag-uusapan ngayon, ang atin pong message title ay predestined or free will. Predestined or free will. Ito po ang ating mga pag-uusapan. Kaya naman wag po kayong aalis sa tuloy-tuloy lamang pong panunood. Dito lang yan sa inyong programa. At nagbabalik po tayo sa ating programa. Once again, this is Solution with me and my name is Laverne Ducot at maraming salamat po for joining me tonight. Ako po ay sobrang excited dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. At bagaman samot-sari po ating mga kinakaharap ay gaya po ng krisis sa gitnang silangan na naging sanhi po ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kumusta po ba? Kayo po ba ay nakapagpa-full tank na? Kami ay maaga po kami nakapagpa-full tank. Salamat sa Panginoon. Sabi ko sa mga bata, kailangan natin magsanib lakas para makapagpaggas. So salamat sa Panginoon, bagaman alam natin na pabor pa rin ng Diyos na hindi po one time, big time yung pagtaas ng mga produktong petrolyo. Ito po ay paunti-unti. At alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Salamat sa kanyang provision sa atin. At kahit po tayo ay nakakaranas ng mga ganitong bagay, pakatandaan po ninyo ang pangako sa inyo ng Diyos that He will never leave you nor forsake you. Amen and amen and amen. Now, gusto ko pong batiin din si Sister Becky Amber Nidea. Blessed evening po. God bless everyone. At gusto ko lamang pong basahin din ang sabi ni Sister Maylene Petalino Magada. Yes po and amen. We all agreed po in Jesus' name. Amen. Salamat po sa inyo. Alam kong bagaman meron po sila pinagdadaanan, pero kitang-kita ko sa buhay ni Sister Maylene ang patutuo na talaga namang buhay na buhay ang kanyang pag-asa. At talaga namang hindi po siya binigo ng Panginoon. Silang pamilya hindi binigo ng Panginoon because ay talaga namang namasdan namin personally, na matyagan po namin, naranasan namin, nakita namin kung paano po ang kumilos ang Diyos sa buhay ni Brother Jerome. Amen and amen. And tonight, gaya po na sinabi ko kanina, atin pong message title ay Predestined or Free Will. And sa pagpapatuloy po ay gusto ko muna pong ibigay sa inyo yung ating question for tonight. And this is our question for tonight. If God is all-powerful and all-knowing, does it mean our actions are predestined? Ulitin po natin. If God is all-powerful and all-knowing, does it mean our actions are predestined? So, what do you think, mga kapatid? Kung ang Diyos po ay alam ang lahat ng bagay at siya po ay sadyang pinakamakapangyarihan, sadya po bang itinadhana na niya ang ating bawat mga ginagawa? So, yun po yung ating question for tonight. Now, sa atin pong pagpapatuloy, since ang atin pong mensahe ay pinamagatan po nating predestined, ibig sabihin itinadhana na Diyos na po ang kumilos, yung tipong wala ka nang gagawin. Lahat po ng gagawin mo ay itinadhana na o sadyang itinilaga na ng Diyos na mangyari. O ito po ba ay bunga ng ating free will, yung ating mga sariling pagpapasya? Alamin natin, ano ba talaga ang buhay na ito? So alamin po muna natin ang ilan po sa mga definition o mga kahulugan ng salitang ating nabanggit, predestined. And ano nga ba ibig sabihin nito? And yung free will. Let's start with
the word predestined. Pag sinabing predestined, of course, it's to destine, decree, determine, appoint, or settle beforehand. So, ibig sabihin, meron na pong itinadhana ang Diyos bago pa man mangyari po iyon. So, ang atin po bang pamumuhay sa buhay na ito po ba ay sadyang predestined or sadyang itinadhana na ng Diyos? Ikalawa, ito po ba ay may kinalaman pa rin ang free will, which means voluntary choice or decision. Once again, free will, it's a voluntary choice or decision. Or, isa pang definition po nito, second definition, freedom of humans to make choices that are not determined by prior causes or by divine intervention. So, alamin natin ang mga tugon. Tugon sa ating katanungan. Once again, atin pong question for tonight. If God is all-powerful and all-knowing, does it mean our actions are predestined? Now, pangkaraniwan po pag pinag-uusapan po ang buhay-buhay, dito po ay nagkakaroon po ng kalituhan at pagkakabahabahagi ang mga mananampalataya. Sinasabi po ng ilan at marami na rin ako nakakausap na ang buhay po sa mundo ay wala kang magagawa dahil God is sovereign, He is in control, wala kang magagawa. Yung pagpapasya mo, siya na po ang una nagpasya para sa inyo. In other words, ito daw po ay sadyang itinadhana na or predestined. So alamin po muna natin kung ito nga ba talaga ang ibig sabihin nung salitang sovereign. Kasi yung word na sovereign and predestined, nakikita ko may pagkakaugnayan sa isa't isa. At ito pong word na sovereign or sovereignty, marami rin po mga mananampalataya ang hindi nagkakaisa. Now, alamin natin ano bang sinasabi ng diksyonaryo about the word sovereign. At kung ano rin po bang sinasabi ng Biblia tungkol po dito sa pagpapatuloy. Pag sinabing sovereign, according to Merriam-Webster Dictionary, ito po yung definition. Having unlimited power or authority. I believe that's our Abba, our God. Sovereign ruler. Also relating to one who has such power or authority. Unlimited in extent. So, in other words, it's absolute. I believe that. Isa pang definition, having independent authority and the right to govern itself. Malinaw mga kapatid ha. Letter B. Second definition, letter B, relating to or characteristic of an independent individual, nation, state, etc. For example, ating pong bansang Pilipinas, ito po ay sovereign country. Kaya hindi po tayo dapat sinasakop ng China. Pero hindi tayo pupunta ron ha. Usaping political yan. Pang-spiritual po tayo. And then, isa pang definition, highest and most important, of the most exalted kind, or of course, that's supreme, and, in other words, yung pong mga binanggit na yun, i-define natin as paramount, supreme, having supreme rank or power. Number 3, independent, gaya ng pinag-usapan natin sa Pilipinas, a sovereign state or sovereign nation. And number 4, excelente or excellent. So dito po, sa mga binanggit natin, none of these definitions mean that God controls everything. Bagaman, I believe He can do that. Pero, siya po ay sovereign in a sense that He is paramount, supreme, which means wala nang hihigit o mas tataas pa sa Kanya. And I believe you would agree with me. But it does not mean na pag sovereign po siya, paramount, having the highest rank, He will never exercise His power by controlling or manipulating you. Kasi, mga kapatid, this is good news. Hindi po niya ikokontrol ang bawat tao. And everything else. He will never do that. Bagaman, alam kong kaya niya po ito. Alam niyo kung ba't di gagawin ng Diyos ito? Dahil hindi po siya controlling at hindi rin po siya manipulative. Now, ano ba ibig sabihin ng manipulative? Pastor, ito po tingnan natin. At tinignan ko po sa Webster Dictionary. Pag sinabing manipulative, ito po yung ugali ng ilan sa mga tao. Manipulative describes someone who skillfully yet deceptively controls or influences others' emotions and behaviors to serve their own selfish interest. Ulitin po natin, ano pong definition ng manipulative? Describes someone who skillfully yet deceptively controls or influences others' emotions and behaviors to serve their own selfish
interest. Now, I praise God. Hindi po ganito ang ating Diyos. Ang interest po niya, napakalinaw sinasabi ng Bible, for God so loved you and me that He gave His only begotten Son. So wala siyang self-interest. Ang kanya pong interest is to save you. Because God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now, ito pong John 3:16. Sino ba ang beneficiary po dito? Hindi naman ang Diyos eh. Actually, tayo. So wala siyang self-interest. Kung meron man po siyang self-interest, gusto lamang po niyang pagpalain tayo at talagang maranasan po ang kanyang lubusang pabor. Remember, sabi ng Hebrews 6:14, saying, surely, ito pong puso ng Diyos, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. That's the heart of God. So bakit kanya i-manipulate? Hindi po ganun ang Diyos eh. And definitely, hindi rin po siya controlling. Praise God. Bagaman, tinasabi po ng maraming tao, hindi, itinadhana ng Diyos ang lahat ng bagay. Itinalaga na niya ang mga mangyayari sa iyo. Even ang kamatayan. Would you believe it? Na pangkaraniwan, at sa akin pong karanasan at obserbasyon, marami pong tao sa akin, including many Christians, believe na even po ang kamatayan, itinakda na ng Diyos. O itinadhana ng Diyos kung kailan. Kung baga nakakalendaryo ka na raw sa langit. Pero ako personally, hindi ako naniniwala doon. Bilang isang naghahari sa buhay, di ba? We reign in life with Christ. Pag sinabing naghahari tayo, ibig sabihin na kamatayan hindi naghahari sa atin. Pero, Pastor, meron sinabi sa Bible, in Job chapter 1 verse 21, tingnan natin yung verse na ito. At ito po yung pangkaraniwang ginagamit kapag meron po mga wake service. Sabi ng Job chapter 1 verse 21, and he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Now, bilang mga mananampalataya, diba, kailangan po nating matutuhan kung ano yung tamang o wastong paghahati ng salita ng Panginoon. So, yung sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 2 verse 15, rightly dividing the word of truth. Or 2 Timothy, I should say, 2:15. Ang ibig sabihin, doon pa lang sa Job chapter 1 verse 21, ilapat po natin ito. Alamin natin, sino yung nagsasalita sa talata? Was it God or Job? Well, definitely, and he said, yung he doon, it was Job, hindi po ang Diyos. So bilang mga mananampalataya, naniniwala po ako na sadyang hindi itinakda kung kailan ang ating kamatayan, because ang itinakda ng Diyos sa atin ang buhay na walang hanggan. Kasi masyado tayong conscious about death. Na pangkaraniwan po, gaya ng sinabi ko kanina, ay ito pong talatang Job chapter 1 verse 21, ginagamit sa mga wake service. Now, naniniwala ako, dahil sabi ng salita ng Diyos, hindi po ito gawa-gawa ko lang, na ang buhay po natin ay nakabase sa ating pagtitiwala sa Kanya kung hanggang kailan mo gusto mabuhay. Sabi ng Psalm 91 verse 16, with long life I will satisfy him and show him my salvation. Ano po yung age na magsasatisfy kayo? 60, 70, 80, 90? Kung gusto mo na umuwi sa Panginoon dahil satisfied ka na sa buhay na ito, just by focusing your eyes unto Jesus. Kahit po yung pamumuhay dito sa lupa, sabi mo, Lord, satisfied na ako. Pwede na ako umuwi sa inyo. So, binibigyan tayo ng karapatan, ng kalayaan ng Diyos para hingin sa Kanya kung kailan natin gusto umuwi sa Kanya. At naniniwala din po ako dahil sabi ng salita ng Panginoon na ang nagtatakda kung gaano kahaba o gaano kaikli ng buhay natin, alam niyo kung sino po. And this is good news. Tayo rin. According to Proverbs chapter 10 verse 27, let me read this verse to you para kayo po ay nabibigyan po ng kagandahan at kagaangan ng kalooban. If you respect the Lord, you will live longer. So, ang linaw po na sinasabi nito. If you respect the Lord, you will live longer. Kapag sinusunod mo ang kanyang kalooban, definitely you will live longer. If you keep doing wrong, your life will be cut short. So, kung di po natin sinusunod ang kalooban ng Panginoon, ginagawa nyo pa rin po yung mga nakakasama po sa inyo. For example, sabi sa inyo ng doktor, bawal po sa inyo ang manigarilyo, bawal sa inyo ang mga pagkain ganito, pero sinasabi mo pa rin, hindi, nasa biyaya naman ako eh. Hindi po pwedeng ganon. Maaga po kayong babawian ng buhay. Now, para natin nire-respeto ang Panginoon kapag sinusunod natin ang kanyang kalooban. Bakit hindi po natin kinakain yung mga pagkain bawal? Hindi dahil sa ito po ay dahil
Dahil alam mong ikaw ay pinagpala na ng Diyos, dahil ikaw ay nasa biyaya na. Hindi mo kinakain yun dahil alam mo healthy ka na. Yun ang dahilan. So hindi mo kakainin yun kasi sasabihin mo, nasa biyaya naman ako. Yun po ay mali. Hindi po wise yun. Hindi po gagawain ng mga taong wise. Yun po ginagawa ng mga taong mangmang. Bawal na nga kakainin mo pa. Alam mo nang makakasama sa iyong kalusugan, umiinom ka pa rin. So, sino po nagtatalaga ng haba o iksi ng buhay? Tao pa rin. So once again, let's go back to Proverbs chapter 10, verse 27. If you respect the Lord, you will live longer. Amen. Dahil naniniwala kang healthy ka na, kumakain ka na ng mga pagkain healthy. At hindi mo na ginagawa yung mga bagay na makasasama sa iyong kalusugan. Now, if you keep doing wrong, your life will be cut short. Amen. Going back sa ating question for tonight, if God is all-powerful and all-knowing, does it mean our actions are predestined? Ay, maganda po ito. Now, this is my answer to this question. God will never override our decisions because He has given men freedom to choose. Amen. So, yung predestined, nawawala po yung elemento ng free will and free choice. Alam nyo, basically, hindi po tayo nilikha ng Diyos na robot. Yung bang sunod-sunuran na lang sa Kanya. Pero, in a way, mas maganda pa nga po sana yun. Kasi walang gulo. Pero hindi Mabuti po ang Diyos, hindi siya controlling, ayaw niya mang-control. At hindi po siya manipulative. Ganyan din po sa relationship, sa isang boyfriend-girlfriend relationship. Kapag ang isa po doon ay controlling, hindi po kayo tatagal And even po sa mag-asawa, for example, ako po sa akin may bahay, si Mami Jo, kinokontrol ko siya o minamanipulate ko siya, hindi po kami tatagal, hindi po magtatagal ang aming relationship. At marami po mga tao sa ngayon ang hindi nag-i-enjoy sa piling ng Panginoon is because they are receiving a wrong doctrine. Sinasabi nila na ang pagkilos ng Diyos ay itinadhana na. Wala ka na magagawa, wala ka ng free will, wala na ring free choice. But it's not. Hindi po ganun ang Diyos. Now, as free moral agents tayo po mga tao, God has given us the ability to choose and decide. This is good news, mga kaibigan. Amen. God will just give us choices to choose from. Ganyan po ang Diyos. Parang kami po, pag dinidisiplina ko yung mga anak ko, halimbawa nagpapaalam po sila, Daddy, pupunta ako sa ganito, Mami, pupunta kami sa ganyan. Pag hindi ako pabor, bibigyan ko sila ng mga choices. Hindi ko basta ginigiit yung gusto ko. Gusto ko pong i-practice ng mga anak ko yung kanilang free choice dahil as moral agents, free moral agents, meron silang free will, meron silang kalayaang magpasya. So, ganoon din po ang Diyos. He will give us choices to choose from. Pero ang maganda sa Diyos, He will give you His recommendation. Kasi alam na po niya ang mangyayari at makakabuti para sa atin. Amen. Let me give you ito pong answer ko muna kanina. If God is all-powerful and all-knowing, does it mean our actions are predestined? Ito po yung sagot natin. God will never override our decision because He has given men freedom to choose. And according to Deuteronomy 30 verse 19, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you, take note, life and death. So meron kang pagpipilian between life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live. Now, tingnan po natin yung choices ng tao. Kaabuti po ng Diyos. Life, meron kang pagpipilian. Or death. Piliin mo blessing and cursing. So, it's up to you. So, ganito po ginagawa ng Diyos. Once again, He will give you choices to choose from. And then, ito po ang kanyang recommendation. Sabi ng Deuteronomy 30 verse 19b, therefore, choose life. Kasi ang Diyos po natin ay pabor sa buhay. And then, ito po yung reason niya. Bakit kailangan mo piliin ang buhay? Take note hindi po niya ipinipilit. Rekomendasyon lang po niya ito. Now, ito po yung reason po ng Diyos kung bakit pinapapili ka ng buhay. That both you and your descendants may live. Amen. So, ibig sabihin, ang Diyos po natin, hindi po siya controlling, hindi siya manipulating or manipulative. Napakabuti po na ating Diyos. Amen. Kaya ako hindi ko talaga matanggap na meron daw pong mga tao na nasadyang before the foundation of the world may mga ligtas na. At itong mga tao ito ay predestined na sa heaven. At may mga tao naman, dahil sovereign ng Diyos, wala kang pwedeng questionin sa Kanya at alam niya ang Kanyang ginagawa. I believe naman po talaga alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa.
At meron daw po mga destined na to hell. I don't believe that. Minsan po pag-uusapan natin yan. But for now, praise God, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na mamili at magpasya dahil mahal na mahal tayo ng Diyos at nire-respeto niya po tayo bilang kanyang mga nilalang na tao. May kalayaang magpasya at may kalayaang pumili. Now, tayo po mga mananampalataya, tayo mga naglagak na ating pagtitiwala kay Kristo Jesus. Tayo po ay nasa pamamahala at pangangalaga ng Diyos. Take note hindi po ako naniniwala that God is in control of everything. At hindi rin po ako naniniwala that God controls every human being. Hindi po. Sino lamang po yung kinokontrol niya? Yung mga taong hinahayaan siya at binigyan siya ng karapatan na kontrolin siya. Sino po ito? Ito yung mga taong naglagak ng kanyang pananampalataya at paniniwala sa bugtong na anak ng Diyos. Yan po ang ating Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, for example, ako po, tinanggap ko at sumang-ayon ako sa Diyos na kailangan ko ang kanyang bugtong na anak bilang aking Panginoon at tagapagligtas. So, ano po ibig sabihin nito? Na ako po ay sumasang-ayon sa Diyos na sige po, O Diyos, kayo po ang manguna at pangunahan at gabayan at pangalagaan ng aking buhay. So yun po, inaalagaan niya at nasa ilalim po ng pangangalaga ng Diyos ang aking buhay. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng tao ay ligtas at hindi po ibig sabihin na lahat ng tao po ay anak ng Diyos. At hindi po ibig sabihin na lahat ng tao ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. I hope ito po ay malinaw. So sino lamang po ang nasa pangangalaga ng Diyos? Yun po mga taong naglagak ng kanilang pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos at yan po si Kristo. Now let me give you 1 John 5 verse 19 bilang patunay sa ating pinag-uusapan. Ito po ang sabi ng talata. We know that we are of God. Amen. So ito po mga sinasabi nitong first part ng 1 John 5:19. Ito po yung mga anak lamang ng Diyos. Kaya po hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. And sabi ng susunod na bahagi, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Now, sino po yung wicked one? It's the devil himself. So, ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. So, sino lamang po yung kinukontrol ng Diyos? Yung mga taong nagpapakontrol sa Kanya. Sila ang mga nananampalataya at naglagak ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. Basahin natin sa Tagalog. Pero yung mga tao pong wala po sa pangangalaga ng Diyos, hindi po sila anak ng Diyos. Unang Juan 5:19, alam natin tayo mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Now, sundan po natin John chapter 1 verse 12, but as many as received Him, kung kayo po'y kabilang sa mga tumanggap sa Panginoong Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, sabi pa ng talata, to them, so ibig sabihin, part ka na ng them, God gave the right to become children of God to those who believe in Jesus' name. Amen. I hope this is clear to everyone na mga nanonood. Now, sundan pa po natin 1 John chapter 3 verse 10. In this, the children of God and the children of the devil are manifest. Whoever does not practice righteousness is not of God. Linaw, mga kapatid. Sila daw po mga hindi isinasapamuhay ang katwiran ay hindi sa Diyos. Nor is he who does not love his brother. Amen. So tayo pong mga nasa katwiran ng Diyos dahil tayo po bilang mga mananampalataya, binigyan tayo ng kaloob na katwiran. Ito po ay bunga ng biyaya ng Diyos. Hindi po tayo naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil po sa ating pagsunod. Hindi po. Tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil po sa pagsunod ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. At dahil dito, inangkin po natin bilang kaloob o bilang karis, bilang regalo ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. So tayo lamang po yung mga tinatawag na anak ng Diyos. Pero po, hindi po automatic lahat ay anak ng Diyos. Hindi dahil po sa biglaan na lang, gagaya po na sinasabi ng ibang relihiyon, lahat ay anak na ng Diyos. Hindi po. Ang mga anak lamang po ng Diyos ay silang mga tumangkilik at nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. At yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Now, kung ganito po pala, ang ganda sana ng mundo, no? Kung tayo pong lahat itatanggap talaga sa Panginoon. Pero bakit po kaya hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos? Dahil nga po, gaya na sinasabi ko kanina, hindi po controlling at hindi po manipulative ang Diyos. Hindi po niya pinipilit ang kanyang sarili sa mga taong ayaw siyang tanggapin. At yun po ang tunay na pagmamahal. For example, nililigawan ko po si Joe. Halimbawa, ang akin po may bahay po yun, no? Pero ayaw niya sa akin.
Now, bilang controlling na manliligaw at manipulative, dahil ayaw niya sa akin, pero pipilitin ko pa rin siya. At yung iba po, dumarating pa po sa masasamang mga pangyayari. Sasabihin ng ibang mga, hindi pumapayag, ito yung mga taong controlling or mga manipulative. Kung hindi ka mapapa sa akin, hindi ka mapapakinabangan ng iba. Yun po ba yung pagmamahal? Yun po yung isipan ng mga taong controlling. Now, ganun ba ang Diyos? Ipipilit ba niya tayo? Samantala kung ayaw mo namang manampalataya sa kanyang bugtong na anak, hindi ka niya pipilitin. Ano pong gagawin? Ako po, going back dun sa aking illustration. Halimbawa si Joe, totoo kong mahal dahil nililigawan ko siya. Bagaman hindi niya ako gusto at wala siyang pagmamahal sa akin, ano yung pinaka pagpapakita ko ng pagmamahal ko sa kanya? Dahil ayaw niya sa akin, hindi ko ipipilit yung aking sarili. Hindi ko siya kokontrolin. Hindi ko siya i-manipulate. Pagkos ay papalayain ko siya at irerespeto ko yung kanyang desisyon. Ayaw niya sa akin, hindi papalayain ko na siya at papalayain ko na rin po yung aking sarili. So, ganun din po ang Diyos. Dahil hindi siya controlling at hindi siya manipulative, kung ayaw ng tao sa kanya, hahayaan niya po ito. Pero gagawa at gagawa pa rin po siya ng paraan at pagkakataon habang may panahon para siya po ay tanggapin ng taong ito. Pero kung ayaw po ng tao talaga at matigas po ang puso, makakalaya po siya dahil meron siyang sariling malayang pagpili at malayang pagpapasya. So I pray na nakukuha niyo po yung magandang illustration na ito. Amen. So, ito po ang ilan pong mga dahilan. God does not force or manipulate people into acting against their will or desires. Ito po ibibigay ko sa inyo yung tatlong dahilan. Kung ipinipilit po ng Diyos ang kanyang pagnanasa sa tao, nagiging controlling po siya. Amen? Pero hindi po ganoon ang Diyos eh. God, once again, does not force or manipulate people into acting against their will or desires. Number one, it was not God's will for Adam to eat from the forbidden tree, but Adam disobeyed God. So nakita po natin dito, no, na sadyang hindi po ipinilit ng Diyos na bagaman sinabi po ng Diyos sa unang tao na from all the trees in the garden, sabi ng Genesis chapter 2 verse 17, from all the trees in the garden, ganun po kagalante ang Diyos, you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil. Meron ka lang isang hindi pwedeng kainin. Pero lahat ng available dito, pwede mong kainin. Because sabi niya, for in the day, may reason siya. Hindi po siya nagkulang. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So nagkulang po ba ang Diyos ang paalala sa unang tao? Hindi po. Actually, napakagalante ng Diyos sa lahat ng mga punong kahoy dito. You may freely eat. May word pa na freely. You may freely eat. Bakit may freely eat? Galante ang Diyos. Pero isa lang sinusubukan niya ang tao. Pero isang punong kahoy lang ang huwag kang kakain. At anong dahilan? For in the day that you eat of it, you shall surely die. Amen. Ay, meron pala akong verse. Basahin natin. So, ibig sabihin, hindi ipinilit hindi po pinigilan ng Diyos ang taong ito na kumain mula doon sa punong kahoy na yun, mula sa bungang yun. Hindi naman po, di ba, kinain po ni Adan, hindi naman siya pinigil ng Diyos eh. Bakit? Meron po siyang free choice. Now, bigay ko sa inyo yung Genesis chapter 2 verse 17. May verse pala tayo. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Amen. Ganyan po kabuti ang ating Diyos. Sundan po natin, Genesis 3 verse 6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. So dito, sayang, hindi man lang pinalaga ni Adan itong binibigay sa kanya ng Eva. Hindi man lang niya sinabi kay Eva na, hindi nga siya nagsalita eh. Kaya siguro pangalan niya Adam. He was Adam. Sayang, hindi siya nagsalita. Anyway, number 2, God does not force or manipulate people. Number 2 na tayo. Into acting against their will or desires. God is not willing that any should perish, yet people perish. Nakita niyo po iyon? Ang puso ng Diyos na ang bawat isa sana ay hindi mapahamak, pero pinipili pa rin ng tao na mapahamak siya. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promises, some count slackness, but is long-suffering toward us. Napakahaba po ng patience ng Diyos sa atin, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So that's number 2. God is not willing that any should perish, yet people perish. Number 3, God's heart is for everyone to repent, yet many do not.
Gusto po ng Diyos sana ay magkaroon po ng pagbabago ng isipan ng mga tao na sa ganun ay maligtas. Pero pinili po ng ilan na hindi sila maligtas. Hindi po yun ay itinakda ng Diyos. Sabi ng Acts 17:30, truly these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Amen. So nakita natin po mga kapatid, hindi po itinadhana kung ano yung nangyari sa inyo. May free will tayo to exercise free choice. So, bakit po tayo napapahamak? Hindi po nasa likod nito ang Diyos. Ang ganda po ng plano ng Diyos. Pero ang tao po sa tigas ng ulo, sa tigas ng puso, siyang napapahamak. Kung bakit po natin nararanasan ang mga sigalot, mga trouble, mga trials in this world, it's because of these three reasons. Bibigay ko po sa inyo. Alamin natin why we still experience trials and troubles in this world. Number one, let me give you these three reasons. In many instances, it is our wrong choices that bring disaster upon us. Mababasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 10, verses 6 to 10. So in other words, it's about man's wrong choices because of Adam's fall. James chapter 1, verses 13 till 16. So dahil po sa kasalanan ni Adan, nararanasan po natin ang mga gulo at sigalot sa mundong ito. Romans chapter 5 verse 12, therefore just as through one man sin entered the world. So sa pagkakasala ni Adan, nararanasan po natin ang bunga ng kasalanan sa mundong ito, and death through sin, and thus death is spread to all men because all sinned. So that's the first reason, dahil po sa maling pagdedesisyon ng tao. Ikalawang dahilan why we still experience trials and troubles in this world. In other cases, our problems are nothing but an attack from the devil himself. Ephesians 6 verses 11 till 13 and 1 John 5:19. So, bakit po natin nararanasan ang mga problema, sigalot, at mga trouble sa buhay na ito? It's because Satan is so angry to us. Sobrang galit po ang kalaban sa atin. Why? Because we were created in the image and likeness of God. Now, ito po sabi ng John 10 verse 10a, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. So that's number 2. Yung po mga kaguluhan nararanasan natin, ito po ay bunga at nasa likod po nito ay ang diablo mismo. Dahil galit sa atin ang diablo. Because we were, once again, created in the image and likeness of God. Alam niyo po, galit ang diablo sa Diyos. At para saktan po niya ng doble ang Diyos, sinasaktan niya ang mga minamahal ng Diyos. Alam niyo kung sino po yun? Tayo yun. Amen. Ganun po alam ng diablo kung gaano tayo minamahal ng Diyos. Kaya po niya, para saktan ng sobra at doble ang Diyos, sinasaktan po niya tayo. So, nasa likod po natin mga pagdurusa, ikalawang reason ay ang pagkilos ng diablo sa ating buhay. Kasi, ito naman po yung third reason. Kasi, tayo po ay nasa bagsak na kalagayan ng mundong ito. Ito po yung third reason. In some cases, due to natural forces of an imperfect world that causes people to suffer. Dahil po tayo pa rin po ay nabubuhay sa bagsak na mundong ito. Sabi ng John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Praise God. Salamat sa Panginoon. 1 John 5:19, we know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Amen and amen. So, muli po ang tatlong reasons natin why we still experience troubles and trials in this world. Because number 1, review lamang po ito. Dahil po sa ating mga maling pagpapasya. Gaya po ni Adam, di ba? Sa kanyang maling pagpapasya, according to Romans chapter 5 verse 12, pumasok ang kasalanan. Kaya nararanasan natin ang iba't ibang mga trouble sa buhay nito, sakit, karamdaman, humahantong sa kamatayan. So that's the first reason. Ikalawa, dahil nasa likod po na ating mga problema, mga trouble, ang kalaban ng Diyos. Kasi galit na galit ang diablo sa Diyos. Dahil we were created in the image and likeness of God. Ikalawang dahilan, dahil galit na galit siya sa Diyos, gusto niya, para masaktan niya na doble ang Diyos, sinasaktan niya ang mga tao na nilikha ng Diyos. Mga tao na kagaya ko at kagaya mo na minamahal ng Diyos. So that's the second reason. Number 3 reason, kaya po natin nararamdaman at nararanasan ang mga pasakit, mga trials and persecutions and the troubles in this world because nasa bagsak na kalagayan po ang mundong ito. Amen and amen. So ito po ang katotohanan.
Pero, meron tayong pwedeng ipagdiwang para tayo po ay makaligtas mula po sa mga bagay nito. Although hindi po totally mararanasan po yung kapayapaan talaga. May kapayapaan tayo bilang mga anak ng Diyos, pero every now and then meron tayong mga nararanasan trials and persecutions in this world because bagsak nga po yung kalagayan ng mundong ito. Pero tayo po mga anak kay Kristo Jesus, pwede po natin maranasan ang langit even po dito sa mundong ibabaw dahil tayo po ay nasa pangangalaga ng Diyos. Amen. So as free moral agents, God gave us the freedom to choose. May kalayaan po tayo na sundin ang kanyang kalooban at pagpapasya. Amen. Sabi po ng Psalm chapter 1:15-16. Ang ganda ng verse na ito. Gusto ko po ibahagi sa inyo. Even the heavens are the Lord's, but the earth He has given to the children of men. Amen. So, ibig sabihin, kahit nandito po tayo sa bagsak na kalagayan ng mundong ito, bilang mga anak ng Diyos, pwede natin ma-enjoy ang provision at ang protection ng Panginoon na ito po ay wala pang relasyon sa ating Panginoon Hesukristo. Ito po yung mga benefits natin. Amen. So sayang, kung kayo po ay wala pa sa pangangalaga at wala pa kayong relasyon sa Diyos, you are missing a lot in this life. So maganda po mamaya before we end sa ating programa, meron tayong opportunity to receive yung gift na binibigay sa atin ng Panginoon. Amen. So mamaya po yan, tanggap tayo sa Panginoon. Nagsagay maranasan natin ang pangako niya sa atin na buhay na ganap at kasiyasiya even though nandito tayo sa bagsak na mundong ito. Now, ano po ang mga misconceptions natin about this world na sabi po ng maraming mga tagapagturo, sabi ng maraming churches na ang mundo po natin nasa pangangalaga daw ng Diyos. Hindi po talaga. At sinasabi nila that God controls everything. Dahil siya ay sovereign. Ako, lagi ko po napapakinggan ito sa maraming pastor. Pero ilan po ito sa mga misconceptions of the word sovereign. Now, alamin natin, ilan po sa mga misconceptions of the word sovereign. Sinasabi nila that God controls everything. Ako po, I disagree. Ang kinokontrol lamang po ng Diyos yung mga taong nagpapakontrol sa Kanya. Pero yung mga ayaw, hindi po niya kokontrolin. Amen to that. Dahil sabi po ng 1 John 5:19, once again, alam natin tayong mga anak ng Diyos kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. So, ibig sabihin, ang mundong ito ay nasa pamamahala ng dyablo. Kung kayo po'y wala pang relasyon sa Diyos, ay mararanasan niyo po ang pamamahala niya. At obviously, di ba napakagulo po ng mundong ito? Papayag ba kayo manatili po sa kanyang pamumuno? So, mga kapatid, God doesn't control everything. Yan po yung number one misconception. Ikalawa, nothing happens without God's approval or permission. Now, sasabihin na naman po nila, sovereign nga ang Diyos eh. Now, pag sinabi nating sovereign, hindi po ginagawa ng Diyos ang mga bagay-bagay na makasasama dahil wala po kayong matatagpuan sa Diyos ng mga bagay na masama. Sabi ng Psalm chapter 5 verse 4, hindi po siya nalulugod sa kasamaan. Now, balikan natin kung ano ba talaga muli po ang definition ng word na sovereign. It's paramount, supreme, having supreme rank or power. Number 3, independent, a sovereign estate, ibig sabihin, or excellent. So wala po tayong nabasa dito na ang Diyos po ay ginagawa ang kahit anong gusto niya mangyari. Bagaman, naniniwala po kung lahat ng gusto niya mangyari ay mabuti. Pero kasi sinasabi ng iba, sovereign, God controls everything, na kahit masama yan, gagamitin ng Diyos yan para sa iyong kabubuti. Hindi po pwedeng gumawa ng masama ang Diyos. Dahil wala po sa Kanya at wala po sa bokabularyo ng Diyos ang salitang masama. Dahil siya po ay Diyos na pawang nagmumula sa Kanya ang mga mabubuti at sakdal na bagay. So, hindi siya pwedeng gumamit ng kasamaan. Amen. So, ang ginagawa po ng Diyos sa atin, nagbibigay lamang po siya ng mga choices para pagpilian. Gaya po ng pinag-usapan natin kanina. And then, bilang mga free moral agents, gusto po niya exercise natin ating free choice and free will. Kaya naman magbibigay po siya ng recommendation. So papipiliin tayo and then may recommendation. Dahil yung recommendation niya ito, ba't niya binibigay? Dahil alam na po niya yung mas makakabuti sa atin. Let's go back to this verse. Dito tayo sa Deuteronomy 30 verse 19 once again. I call heaven and earth as witnesses today against you that I have set before you life and death, blessing and cursing. Ito po yung mga choices natin to choose from. And then, ito po yung personal recommendation ng Diyos para sa atin.
Ito muna tayo. Let's go back to the verse. Therefore, choose life. Bakit? That both you and your descendants may live. Amen and amen. So once again, gaya po na sinabi ko kanina, going back to Genesis 2:16 till 17, and the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So nakita po natin, ang buhay po natin, hindi siya predestined. Hindi po itinakda na itong gagawin itong taong ito. Hindi po. Meron tayong free will to exercise free choice. Nung kumain po at sumuway ang tao, ang unang tao sa Diyos, at kumain po sila, nauna si Eva Hindi naman siya pinigil ng Diyos Yung hindi si Adan, nung kinain niya po, hindi siya pinigil. Bakit? Meron tayong sariling pagpapasya. At gusto po ng Diyos na ito po ay ating sinasakatuparan bilang mga minamahal niyang mga nilikha. At kung bakit po nararanasan pa rin po ang kaguluhan sa ating mundo dahil po sa kasalanan ni Adan. Let me give you ito pong ating huling verse for tonight. Roma, mga taga-Roma, 5:12. 12. Tama ba? 5 at 12. Yun nga. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Yan po si Adan. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. So let's go back to our question. If God is all-powerful and all-knowing, does it mean our actions are predestined? Well, the answer is no. So ito yung ating solution bilang pagtatapos. Even though God is sovereign, meaning paramount, having supreme rank or power, He will never use His power to control or manipulate and override our decisions because ito po yung sagot. He loves and respects us so much. Amen. So, ang atin pong Diyos, hindi po niya gagawin yun bagamat siya po ay makapangyarihan. Dahil mahal na mahal tayo at nire-respeto tayo ng Diyos. So, pakatandaan na hindi po tayo nilikha ng Diyos bilang mga robot para maging sunod-sunuran. Kundi nilikha po tayo may sariling pag-iisip upang malayang ipahayag ang ating damdamin at ang ating mga pagpapasya. Gaya po ng ginawa po at sinabi ni Joshua sa kanyang mga kababayan. At dahil ito po ay nakasulat sa Biblia, alam ko pong ito po ay salitaan ng Diyos. Ito po mismo ang sabi ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kapatid na Joshua. Joshua chapter 24 verse 15. And if it seems evil to you to serve the Lord, kausap niya po dito yung kanyang mga kababayan, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But, ito po, sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So, tama po ang pagpili na ginawa ni Joshua. So, ibig sabihin, pinilit ba sila ng Diyos? Hindi po. Pinilit ba even ni Joshua ang kanyang mga kababayan? Hindi po. Bibigyan lang siya ng kanyang pagpili. Sarili niyang pagpili yon. So, malaya po, no? Bagaman ang kanyang mga kababayan ay nasaksihan, namalas po nila ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Pero hindi pa rin po kinontrol ng Diyos ang Israel. Ang bawat tao sa Israel hindi niya kinontrol. Nakikita naman natin sa panahon ngayon, ang dami pa rin po hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus bilang kanilang Mesaya. Pero yun nga po dahil hindi niya po tayo nilikhang mga robot dahil binigyan tayo ng sariling pag-iisip para malaya po nating maisagawa ang ating mga pagpapasya. But as for me, ako rin po ito ang aking pagpapasya, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. So kapatid, predestined ba talaga ang buhay natin? Ito ba yung meron ng itinakda ang Diyos sa atin? Wala na po tayong karapatan sa ating pagpapasya. Wala na tayong kalayaan sa ating pag-iisip. Hindi po. Meron tayong free will. At ang free will na yan, ay maganda po kung kayo po ay nasa gitna ng pagpapasya. Manalangin kayo sa Diyos. Kung hindi kayo naniniwala sa Diyos, subukan niyo po siya. Sabihin niyo, Diyos, kung kayo'y totoo, tulungan niyo po ako. Bigyan niyo ako ng tamang at kalayaan na piliin ang tama. Nang sa gayon, hindi ako mapahamak. Pwede po ninyo idalangin yan. At gagawin natin ngayong gabihan, mga kapatid. Gusto ko po kayong anyayahan sa atin pong pagkakataong ito. At kung gusto niyo pong pagpasyahan at tanggapin ng Panginoon bilang inyong sariling tagapagligtas, hindi po ito ipinipilit sa inyo. Because ito po it's an open invitation.
Dahil mahal na mahal po kayo ng Diyos. Sabi po ng Diyos sa Romans chapter 10 verse 9, na kung inyo po ipapahayag ng inyong mga labi si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas at maniniwala. Nakita niyo po yung salita doon, kung inyong ipapahayag, kung. So hindi po kayo inuutusan ng Diyos. Hindi po ito isang pagpilit kung inyong ipapahayag. Dahil may free will po kayo eh. Kung inyo po ipapahayag, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you will be saved. So kung gusto niyo pong tanggapin ang paanyayang ito ng Diyos, sabayan niyo po ako sa ating pananalangin. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso, buksan inyong puso. O Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili. Walang kakayahan para iligtas ito. Kaya naman, simula po sa gabing ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas at hari na aking buhay. Dahil naniniwala po ako na tanging ikaw lamang ang may kakayahan at kapangyarihan na iligtas ako mula sa kapahamakan at kamatayan. At doon sa krus, iyong pinatunayan, Jesus, winakasan ang aking kasalanan sa pamagitan ng iyong kamatayan. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako ay pinaging matuwid na sa iyong harapan at sa harapan ng aking Ama. Salamat sa iyo, O Diyos, sa pagkakataong ito. At inaangkin ko po bilang kaloob ang buhay na walang hanggan. At salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po'y sumunod sa panalangin ito, ibig sabihin, hindi ko po kayo pinilit. Ito po ay inyong sariling pagpapasya. Pero sa mga ibang nanonood na hindi naman po sumunod, dahil ayaw po nila, hindi ko rin po kayo pinipilit at hindi rin po kayo pinipilit ng Diyos. Pero sayang ang pagkakataon. Wala pong mawawala po sa inyo bagkus kayo po imadaragdagan pa. Isa pong benepisyo na tanggapin ang paanyaya ng Diyos. Amen. At gusto ko naman pong ipanalangin kayo sa mga kanina bago tayo nagsimula sa mga may kalituhan, but praise God, ngayon po ay nabuksan ating isipan at nakita natin ng Diyos na hindi po siya nagpupumilit, hindi po niya pinagpipilitan ng kanyang kalooban at ang kanyang sarili. Hindi po. Binibigyan niya kayo ng pagkakataong mag-isip at meron kayong kalayaan magpasya dahil mahal at nire-respeto po kayo ng Diyos. And I would like to pray for you. Aba, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay patuloy mong tinuturuan sa pamamagitan po na aming broadcast ng Solution with Laverne Ducot. Ito po ang aming Bible study online. Thank you for using this program na patuloy po kaming matuto sa amin po mga pinag-uusapan. At salamat, Panginoon, dahil kami po ay tinuturuan mo at makita namin ang nananaga ng pag-ibig at pagmamahal mo. Nasadyang hindi po kayo controlling at hindi rin po kayo manipulative. Kayo po ay isang Diyos na bukas ang puso. Bagaman nagmamahal at gusto mo maligtas ang lahat. Pero Panginoon, hindi mo kinokontrol ang lahat ng tao. Pagkas binigyan mo kami at patuloy mo kami binibigyan ng kalayaan na mag-isip at magpasya. Kaya naman sa oras pong ito, kasama na aming mga kapatid na nananalangin, Panginoon, tulungan niyo po kami na bawat pagpapasyahan po namin, ito po ay ayon sa inyong kalooban. Nang sa gayon, hindi po kami mapahamak at ngayon din, Panginoon, maging pagpapala po kami sa aming mga kakilala at kaibigan at lalo tigit sa aming kapamilya. Gaya po ng sinabi mo sa Deuteronomy 30 verse 19, therefore choose life that both you and your descendants may live. Panginoon, gamitin niyo po aming buhay, ang aking buhay, bilang pagpapala sa mga tao at sa aking buong pamilya. Salamat sa iyo, O Diyos. At ito po aking panalangin na may pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At nagbabalik tayo and once again, welcome po dito sa ating broadcast at tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Maraming salamat po for joining me tonight. At dalayan ko po na kayo po ay napagpala. And please give us a feedback kung kayo po ay na-bless sa ating pong broadcast tonight. It's 8:32. Medyo sumobra tayo ng oras. And salamat kay Brother Ricky. Sabi niya, Amen. Bro, I pray na nakatulong po ito sa inyo. Salamat for joining us tonight, Brother Ricky, as always. And once again, happy birthday kay Ate Ellen. Alam kong siya ay maraming ginagawa at pinagkakaabalahan. Belated happy birthday kahapon and kay Ate Nika nung Sunday. And nung March 5 kay Sister Dolores Santa Ana. And of course, happy advanced birthday sa aking
Uniko Iho, ang aming Uniko Iho. Si Kuya Aves, ang ating technical director. Amen. At ang ating pong music director po sa church. And sabi ni Sister Sally Geronimo Rayo, amen. Maraming salamat po, Sister Sally, for joining us tonight. Ngayon din kay, ayan na dito si Sister Maria Dolores Santa Ana. Happy birthday po. At kay Nanay Carmelita Mendoza Hanora, salamat Nanay for joining us tonight. Mabiyayang gabi, sabi naman ni Sister Gigi Cristobal Mendoza. And good evening everyone, sabi ni Teacher Nelly. And good evening po, sabi ni si Sister Maribel. Salamat po, kasama namin kayo ngayong gabi. Kumusta? Kay Brother Tony. And amen, sabi naman ni Sister Odette Rakid Soriano. At ngayon din, mabiyayang gabi, sabi ni Aaron Nicomedes. Ngayon din, blessed evening everyone, sabi ni Sister Rosemary Casoko. And sabi naman ni Joy Sailon Ayaso, blessed evening. Yan, salamat Joyce ha. Kasama ka namin. Amen naman, sabi ni Sister Lizanne Argana. At malinaw po, sabi ni Sister Rosemary Casoko. Amen. And watching here in Camarin, North Caloocan, si Brother Joel and Lon Castro. Kamusta po kayo? At si Nanay Medi Remo, maraming salamat po for joining us tonight. Sino pa ba? Si Nanay Ruth Katakutan. Sister Marisa Remo Paganpan. Kumusta? Sana nanonood si Brother Ruel. Napapanahon po yung message natin. Amen. Salamat, Sister Marisa. And si Brother Fidel Gabiola, maraming salamat. Kami natin kasama tonight, ha. At yun nga, si Ate Irene Dalida, si Brother Makoy, magandang gabi po sa inyo. Once again, sabi ni Sister Maylene Petalino Magadia, what a good God and gracious God we have. He is not a controlling God. Hallelujah. Amen to that. Kasi alam niyo po, maraming katuruan ngayon, ano? Predestined na rin po, itinakda na ang lahat ng bagay. So, wala ka nang magagawa. That is not true. Napakabuti po na ating Diyos. Sister Norma Vitales, maraming salamat po for joining us. At si Ate Maisa, maraming salamat. Happy birthday daw. Advance happy birthday, Abes. Yan. Sabi ni Ate Maisa. Thanks po, Pastor. Sabi ni Ate Marisa Remo Paganpan. Dami natin kasama tonight. And once again, mga kapatid, kung kayo pa napapagpalat, naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pakishare po yung ating broadcast. At salamat po sa inyo. Nang again, marami pong nalilinawan. And thank you, Pastor, for the word today. Receive it and bless. Sabi ni Sister Maribel Granados. Ang ganda apelido ni Sister Mabel Granados. Amen. So, maraming salamat. And Brother Tony, salamat po for joining us tonight. And sa ating pong pagtatapos, gusto kong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!